Noong mga nakaraang taon, kukuha ako ng beef shank at lamb chops. Kung gusto mo, bumili ka ng sarili mo. Xu Qingyi. Isang taon, ilang beses lang umuwi si Wantang. Bakit ganyan ka? Para kanino ka ba nagpapanggap? Oo nga, Qingyi. Pamilya tayo, huwag masyadong madamo. Mayaman naman ang kuya mo, hindi iyan kawalan. Ano naman kung dalhan ng karne ang hipag mo? Tuwing katapusan ng Oktubre, nagpapadala ng pera si YG sa akin. Sabi niya marami kami sa bahay. Mahal ang karne tuwing taglamig. Kaya maghahanda na ng maaga. Nakikipag-ugnayan ako sa tindahan ng karne. Para mag-order ng baka at lamb chops. Mag-order ng baka, tupa, at hipon. Mag-order ng beef shank. Alas 5 ng umaga, pumipila na ako sa palengke. Pag-uwi, hinuhugasan, hinahati-hati, at nilalagyan ng petsa. Pinupuno ko ang freezer. Noong nakaraang buwan, nilanat ng 39.8 degrees Celsius ang anak namin. Tinawagan ko si YG ng 7 beses. Wala siyang sinagot ni isa. Niyakap ko ang bata habang nakaupo sa sala. Hindi. Nakaupo sa emergency room. Buong gabi kaming hindi natulog. Nakita ko sa bulsa ng coat ni YG ang isang resibo. Pinakamahal na imported na grocery store sa syudad. Pinakamahal na imported na grocery store sa syudad, Guangzhou. Australian beef ribs, black pork ribs, king crab. Ang address sa resibo ay hindi sa bahay namin, kundi sa bahay ni Wantang. Nagbayad, Joe YG. Petsa, noong araw na dinala ko ang anak ko sa ospital para magpa-emergency. Sa sandaling iyon, nawala na ang huling init ng damdamin ko. Hindi ako nagkukulang sa pera. Noong nakaraang buwan, nilanat ng 39.8 degrees Celsius ang anak namin. Tinawagan kita ng 7 beses. Wala kang sinagot ni isa. Kaya pala ang perang inilaan ko para sa anak natin ay ginamit mo para bilhan ng king crab ang kapatid mo. Kapatid kasi ni YG si Wantang. May 2 anak siya, bilang hipag. Ano naman kung tulungan mo siya ng kaunti? Maaaring tumulong. Pero gusto kong itanong, sino ang tumulong sa akin? Nagpapamiting sa imported na grocery store, Australian beef ribs, black pork ribs, king crab. Address ng paghahatid, sa bahay ni Wantang, numero ng gate at gusali. Nagbayad, Joe YG, bumili ng bagay para sa kapatid. Ano namang problema doon? Wala naman. Pera niya iyon, pwede niyang gastusin kahit kanino. Kung gayon, wala ring problema kung hindi ako bumili ng karne ngayong taon. Ate, nagagalit ka ba sa akin dahil sa bagay na iyon? Hindi, hindi. Napagtanto ko lang, kung gusto ninyong kumuha, bumili kayo ng sarili ninyo. Ang sakit naman ng mga sinasabi mo. Masakit ba? Mas masakit pa ba kaysa sa taon-taon mong pagsasabi na hindi iyan kawalan para sa kuya mo? Tama na, kumain na tayo. Bihira lang makauwi si Wantang. Huwag mong gawing komplikado ang sitwasyon. Ganito na sa loob ng 8 taon. 4 na ulam, 1 sabaw. Wala ni isang matigas na ulam. Hindi madali para sa iyong ate. Ngayong taon, huwag na nating gawin. Ate, iniisip mo ba na ako, taon-taon, ang pagkuha ng karne ay lamang sa iyo? Oo. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, sa tingin ko taon-taon ang pagkuha mo ng karne ay isang kalamangan para sa iyo. Qingyi. Huwag kang magmalabis. Ang pagsasabi ko ng totoo ay pagmamalabis. Si Wantang ay aking kapatid na babae. Kaya ano? Kapatid mo siya, hindi ko siya anak. Wala akong obligasyon, taon-taon na maghanda ng mga bagay para sa kanya. Ate, tinatawag kitang ate. Ganito mo ba ako tingnan? Paano ko ba dapat tingnan? Tingnan mo, dumarating ka taon-taon na may bagong sasakyan, na walang laman ang likod pag alis, at puno ang likod pagbalik. Kailangan ko bang magpatuloy? Tingnan mo, sa bibig mo, nahihiya ka, pero sa kamay mo, ang pinakamahalagang bagay. Ang mga tadyang ay isinisiksik mo sa kahon. Tingnan mo ang 2 mong anak, kumakain ng karne na binili ko, noong nilalagnat ang anak ko. Ang iyong kuya naman ay nagbibigay sa pamilya mo, ng mga mamahaling alimango. Hindi ko naman iyon hiniling. Tapos bakit ka bumalik ngayon para kumuha ng ano? May mga dalandan sa ref ngayon. Gusto mo ba, Qingyi? Bakit ganyan ka magsalita? Kapatid mo si Wantang. Kapatid. Pinsan. Nanay. Kami ni An-an, ano kami? Huwag mong idamay ang bata. Alam mo ring huwag idamay ang bata. Kuya, ang mahal naman ng alimango na ito. Ayos lang, hindi alam ng ate mo. Para sa bata.
Ito ay. Gusto mo pang sabihin. Hindi ba't ikaw ang may gusto nito? Qingyi. Kailan ka nagsimulang mag-record? Mula nang napansin kong nagsasabi ako ng totoo, at walang naniniwala. May sakit ka ba? Mag-asawa tayo. Gumagamit ka ng recorder laban sa akin. Nang ginamit mo ang pinaghirapan ko para buhayin ang kapatid mo, hindi mo naisip na mag-asawa tayo. Nilalagnat ang anak mo, samantalang kasama mo ang kapatid mo sa pamimili. Hindi mo naisip na mag-asawa tayo. Nang niloko mo ako na may overtime, hindi mo naisip na mag-asawa tayo. Tama na. Isang maliit na bagay sa pamilya, kailangan bang humantong sa ganito? Dad. Hindi ito maliit na bagay. 8 taon. Pambili ng karne, tubig at kuryente, gastos sa bata. Pambili ng gamot ninyo, pagpapagamot, mga regalo. Bakit mo ito ni-record? Pagtutuos, mula nang ikasal ako sa pamilya Joe, sabi ninyo, ang buong sweldo ko ay ibinibigay ko. Ang sweldo ni YG, sinasabing pambayad sa utang sa bahay. Pero ang bahay na iyon, nakapangalan sa'yo bago kayo ikinasal, sa'yo lang. Isang pamilya, huwag mo nang intindihin. Ano bang gusto mong gawin? Pumirma, diborsyo. Hindi ko kailangan ng bahay. Sa akin mapupunta ang bata. Lahat ng perang ibinigay ko sa pamilyang ito sa mga nakaraang taon. Kailangang linawin ayon sa talaan. Ang mga binili mo para sa kapatid mong babae, gamit ang conjugal property, ang ginastos, kailangan ding linawin. Akala mo ba sa pamamagitan ng isang sira-sirang notebook, mapapapirma mo na ako? Huwag mong sabihing kulang ang notebook. Ito pa kaya? Bawat transaksyon ay may petsa, halaga, tala, at account na pinadalhan. Ang perang ipinadala mo kay Wantang, mas marami pa kaysa sa inakala ko. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, 3,800, tala, damit ng bata. Noong nakaraang taon, December, 6,200, tala, pang New Year. Noong Mayo ngayong taon, 8,500, bayad sa pagpapagawa. Noong nakaraang buwan, order sa import na supermarket, 4,967. Hindi ito pang New Year na angpaw. Hindi rin pansamantalang tulong. Pang matagalan. At regular. Parang nagtataguyod ng pangalawang pamilya. Huwag kang mag-alala, ma. May parte ka rin. Qingyi. Gusto mo bang itulak ang pamilya? Hanggang saan? Papa. Mali ang sinabi mo, Papa. Kayo, ang pamilya ninyo. Kayo ang nagtulak sa akin. Sa kawalan ng pag-asa sa loob ng 8 taon. Inimbestigahan mo ba ako? Hindi ako nag-imbestiga. Ang mga transfer na ito, may ilang nanggaling sa joint account natin. 6.59 may ilang nanggaling sa joint account natin. May ilang nanggaling sa joint account natin. At may ilan, galing sa perang sinabi mo, na pambayad sa utang sa bahay. Kumuha lang ako ng bank statement. Anong karapatan mong kumuha ng bank statement? Hindi ko ba maaaring suriin ang joint account? YG. Ano ba itong mga pera na to? Kailangan mo ba talagang humantong sa ganito? Oo. Kung hindi natin ito linawin ngayon, bukas sasabihin ninyong mara mo ako. Makalawa sasabihin ninyong wala akong pakialam. Sa sunod pa, ang kapatid mo, darating dala ang trap para kunin ang kalahati ng laman ng ref. Ate, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Mahirap ba akong pakinggan? Noong Nobyembre 19 ng nakaraang taon, lamb chop 22 kilos, beef brisket 26 na kilos, lamb scorpion 18 kilos, kabuuang halaga, 5,730. Inilipat sa akin ni YG ang 2,000. Ang natitirang 3,730 ay galing sa aking sweldo na aking inilaan. Sabi ni Mama, ang 2 bata sa pamilya ninyo ay lumalaki. Ang buwan ng swimming class ng anak ko. Kulang ng 1,600. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya. Hindi maaaring ganito ang pagtutuos. Paano ba dapat? Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo madadala ang bata. Huwag mo nang isipin na makuha ang pera. Hindi ito tahanan na maaari mong pasukin at iwanan kung kailan mo gusto. Qingyi. Dinala ko ang mga dokumento ayon sa usapan. Pasok ka. Ang kasunduan, nakita ba niya? Pinunit niya. Hindi bale. Ang pagpunit sa kasunduan
ay hindi makakaapekto sa pagsasampa ng kaso. Ayon sa talaan na ibinigay mo, kasama ang mga bank statement at mga audio recording, nagawa ko na ang draft ng petisyon para sa diborsyo. At naayos ko na rin ang listahan ng mga ebidensya. Bukas ng 9 ng umaga, sasamahan kitang magsumite ng mga dokumento sa korte. Sige. Seryoso ka ba talaga? Sabi mo sa telepono, walang alam ang asawa mo. Mula sa sandaling iyon, hindi ko na naisip na magpanggap pa sa iyo. Ang pangalan niya ay Lin Ruyan. Siya ang aking kaibigan sa kolehiyo, at isa ring abogado sa batas pampamilya. Sa mga nakaraang taon, ilang beses kitang pinayuhan, hindi ka nawawalan ng paraan. Hindi mo lang kayang bitawan, dati lagi kong iniisip, ang isang pamilya ay kailangang may magparaya. Akala ko kung magtitiis ako, magkakaroon si An-An ng buong pamilya, ngunit sa huli ay napagtanto ko, ang isang pamilyang nagpapahirap sa isang ina, ay hindi buo para sa isang bata. Ginoong Joe. Paalala ko lang sa iyo. Ang pag-agaw o pagsira ng ebidensya, ay walang anumang mabuting may dudulot sa iyo. Ito ay may kinalaman sa magkasanib na pag-aari ng mag-asawa, gayon din sa pag-aalaga ng mga menor de edad na anak, at sa malalaking donasyon sa loob ng kasal na maaaring mabawi. Hindi na ito simpleng usapin lamang ng pamilya. Anong bawiin? Kung binilhan ako ng kuya ng kahit ano, kailangan bang bawiin iyon, kung ang halaga ay malinaw na lumampas sa normal na pagpapalitan ng regalo, at walang pahintulot mula sa isang asawa, sa paggamit ng magkasanib na pag-aari ng mag-asawa, upang ipagkaloob sa malapit na kamag-anak, may karapatan ng asawa na hingin ang pagsasauli. Labag ba sa batas ang pagbibigay ng kuya sa kanyang kapatid na babae? Hindi naman ito labag sa batas, ngunit maaaring hilingin ang pagsasauli. Qingyi, huwag kang padalos-dalos. Ma, hindi ako padalos-dalos. Naghanda ako ng 1 buwan. 1 buwan. Oo. Mula nang hindi ko siya matawagan sa ospital, simula sa tawag na iyon. Aling mag-asawa ang hindi nag-aaway? Matagal na kayong magkasama ni YG. Si An-An ay 6 na taong gulang na, dahil lang sa kaunting pera, at kaunting karne, gusto mo na talagang umalis. Ang kamay na ito ang bumili para kay An-An. Ang imported na gatas ay ibigay sa apo sa labas. 3 araw pagkatapos manganak, nagdala siya ng 1 mangkok na walang tubig. Sabaw ng gulay. Sabi pa niya bawal masyadong maarte ang babae. Ma, hindi ito tungkol sa pera. Hindi rin tungkol sa karne. Hindi ninyo ako kailanman itinuring na tao. Ate, hindi ko talaga inaasahan na ganito ang tingin mo sa akin. Hindi mo na kailangang isipin pa. Sasabihin ko sa iyo ngayon, sa mga taong ito, ang mga bagay na kinuha mo mula sa pamilya namin. Ililista ko lahat. Ang maibabalik pa ay kukunin ko ng buo. Ang hindi na maibabalik, ipapaalam ko sa lahat. Noong nakaraang taon, nag-post ka sa family group ng mga Joe. Ang sinulat mo, ay mahal pa rin ako ng pamilya ng asawa ko. Alam ng ate na gusto ito ng bata. Nag-imbak siya ng 1 ref. Ang mga komento ay puro papuri sa'yo na swerte ka. Sabi nila galante si YG bilang kuya. Sabi nila magaling makisama si mama. Walang nakakaalam na ang mga karne ay binili ko ng 5 ng umaga. Pumila ako sa palengke para mabili iyon. Wala ring nakakaalam na nagbigay lang ng barya si YG. At wala talagang nakakaalam na ang anak ko noong gabing iyon. Ang hapunan ay lugaw na may asin. Mahilig kang mag-post sa family group. Sa pagkakataong ito, ang buong detalye at kung saan galing ang pera, ipapadala ko rin sa grupo. Ate, huwag ka namang masyadong sobra. Anong kinakatakot mo? Hindi ba't lagi mong sinasabi na huwag nang magbilangan bilang pamilya? Bakit? Hindi ba't sabi mo, pag-uwi mo ay ibibigay mo ang karne ng baka at tupa na binili para sa bata? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa bumababa? Wantang. Bakit kayo nandito?
Nagpupumilit ang bata na kumain dito sa bahay ni Lola. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, kaya isinama ko sila rito. Mama, nasaan ang karne? Nako, nandito na kayo, pasok na kayo. Anong nangyari? Para kasing masama ang pakiramdam ni ate ngayon. Alam mo ba kung magkano ang ibinigay ni YG kay Wantang sa mga nakaraang taon? Ano ito? Bigay iyon ng kuya ko. Hindi ko naman ninakaw o inagaw. Hindi ba't lagi mong sinasabi na ang mga ito ay perang bigay ni mama sa akin? Ang bigay ni mama at bigay ng kuya ko, may pagkakaiba ba? Meron. Lagi mong sinasabi, nakusa kang binibigyan ni ate ng panggastos. Ibinigay ko sa pamilya ninyong Chen. Nanganak ako ng 2 beses. Madali ba ang pinagdaanan ko? Ano naman kung bigyan ako ng pamilya ng asawa ko? Mahirap ang pinagdaanan mo. Kaya pwede mong lamangan si ate. Ang sweldo ko ay ibinibigay sa iyo. Ako rin nagbabayad ng housing loan. Pati tuition ng bata ako rin. Lagi mong sinasabi sa akin na wala kang pera. Naniwala ako sa'yo. Tapos ito, 8,500. Anong nangyari? Hindi ba sinabi mo na ang perang ito ay sa iyo? Mula sa credit card na pinaikot, para sa perang ito, nagbayad ako ng 3 buwang bill. Chen Yanji, bagay ito sa aming magkapatid. Kuya, binigyan mo siya ng pera ng patago sa asawa mo. Kinuha niya ang pera at ako ang pinagbayad ng utang. Kayong magkapatid, pareho ninyo akong ginagawang tanga. Chen Yanji, mag-ingat ka sa mga salita mo. Kayo ang dapat mag-ingat. Kung hindi ako pumunta ngayon, hindi ko malalaman kung ilang taon nang kinakain ng pamilya ko ang karne ng iba. Chen Yanji, huwag kang magkagulo sa pamamahay ng nanay ko. Tumigil na kayo, nandyan ang bata. Ma. Ngayon mo lang alam na nandyan ang bata. Noong gabing nilanat si An-An, nandyan din ang bata. Tapos na ba kayo? Hindi pa. Ang 100,000 na iyon ay ang edukasyon na bigay ng nanay ko. Para kay An-An nang ipinanganak siya, itinago ko iyon sa hiwalay na account. Tapos sinabi mo na kailangan para sa enrollment ni An-An, kaya ilabas muna ang pera para magamit. Naniwala ako, kasi sabi mo, para sa bata, pero nang tingnan ko, 3 araw pagkatapos mailabas ang pera, pumasok ito sa account ni Wantang. Ate, huwag kang mag-imbento. Anong education fund? Wala akong alam. Hindi ba ikaw ang nakatanggap? Hindi ba sa account mo pumasok? Kailangan ko ng pera noon. Sabi ni Kuya hiramin muna. Hindi ko alam na pera iyon ni An-An. Hindi mo alam. Malinaw na nakasulat sa memo. Para sa edukasyon ni An-An. Wantang, sabihin mo sa akin. Saan napunta ang 100,000? Yanji, huwag mo siyang pilitin. Mahirap din para kay Wantang noon. Ang housing loan ninyo ay hindi na niya makaya. Tumulong ang kuya niya. Anong masama? Paano ko malalaman? Ako ang naglipat ng pera. Anong problema mo sa akin? May problema ako sa iyo. Niloko mo ako na para kay An-An. Para sa enrollment. Pero ibinigay mo kay Wantang. Huwag kang magtaas ng boses. Babayaran ko rin ang pera. Balang araw. Papasok na si An-An sa elementarya ngayong taon. Sa isang balang araw, sinasayang mo ang pagkakataon ng anak ko. 2 araw pagkatapos matanggap ang 100,000. Nagbayad si Wantang ng down payment sa SUV gamit ang card. Down payment na 77,800. Qingyi, paano mo nagawang imbestigahan ako? Nang dumating ang bagong sasakyan, nagpasalamat ka pa sa pamilya. Pero sa litrato, hindi na itago ang resibo. Kaya ang sasakyan na iyon, hindi galing sa nanay mo. At hindi rin mula sa bulsa ng kuya mo. Ito ang education fund ni An-An. At mula noon, patuloy ko itong binabayaran. Kanino mo ibinigay? Ibinayad niya ito sa sarili niya. Credit card, beauty card, at pribadong aral ng bata. Di. Walang ibinigay kay An-An. Qingyi, kailangan mo ba talagang pilitin si Wantang sa isang patay na dulo? Inay, pamilyar na sa akin iyan. Noong nilanat si An-An,
Karga-karga ko siya sa ospital habang nakapila. Pero sinabi mo, may laro ang anak ni Wantang sa Sabado. Huwag mong istorbohin ang kuya, inay. Sinabi mo ito sa kanya. Hindi ba't ayaw kitang maabala? Hindi ko makontak si Joe YG noong gabing iyon. Kaya tinawagan ko si inay. Sabi ni inay nag-o-overtime ka sa opisina. Huwag daw akong iistorbo o gamitin ang bata para takutin sila. Ang emergency fee ni An-an ay 680. Ako mismo ang nagbayad. Shu Qingyi, magkano ba talaga ang kailangan mo? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ba na pera ang habol ko? Ano pa? Kumuha ng ledger at listahan ng mga transaksyon, hanapin mo. Kung hindi pera ang habol ng abogado, para hindi na ninyo gamitin ang salitang pagmamahal ng pamilya. 2 salita, para kunin ang laman ng katawan namin ng anak ko. Itong 100,000. Kailangan mong ibalik. Nababaliw ka na ba? Saan ako kukuha ng pambayad? Ibenta ang kotse. Kotse ko iyon. Iyon ang pondo para sa edukasyon ng pamangkin mo, na pinambili ng kotse. Mama, magsalita ka naman. Huwag kang makisama sa kanya, kung ibenta man o hindi ang kotse. Desisyon ni Wantang iyon. Kuya, pinagtatanggol mo pa rin siya hanggang ngayon. Ako ang kanyang kapatid na lalaki. Sige. Bukas, ako mismo ang magdadala ng kotse, sa dealership ng segunda manong kotse para i-assess. Chen Yanji, kung hindi mo ito ibabalik, maghihiwalay din tayo. Qingyi, ano ba talaga ang naaalala mo? Inay, ano ba ang kinakatakutan mong maalala ko? 3 araw pagkatapos ipanganak si An-an, dumalaw ang nanay ko. Inabutan niya ako ng pulang sobra, 20,000 ang laman. Sabi niya, pambili ng gatas at diaper ni An-an, at para may matira sa akin. Noong araw na iyon, nandoon din si inay. Kinabukasan, pumasok ang 20,000 cash sa account ni inay. Sinabihan ako ng doktor na bumili ng 360 na gamot na pamahid. Hindi ko binili dahil hindi ko kaya. Pero sinabi mo, babaeng bagong panganak, bakit napakaarte? Hipag, ngayon pati ba naman ang bagay sa panganganak ay binabalikan mo? Tama, dahil ang 20,000 na iyon, sa huli ay napunta sa iyo. Huwag kang magsinungaling. May nakuha kaming SMS record mula sa lumang device. Na-recover at na-print na. Nakadeposito ang 20,000. Hindi alam ng asawa ng kapatid mo. Itago mo muna ito at ipambayad sa credit card. Huwag mong ipaalam kay Yanji. Kaya naman, mula nang ipanganak si An-an, kumukuha ka na ng pera mula sa kanya. Noong kagagaling ko lang sa panganganak, sobrang pressured din ako. Mas maayos naman ang kalagayan ng kuya ko. Ano ngayon kung tinulungan niya ako? May kasunod pa iyon. Sabi ni YG, huwag munang sabihin kay Qingyi, para hindi na siya mag-overthink. Mas nakakaluwag kasi ang kuya mo. Noong panahong iyon, maternity leave lang ang sahod ko. Basic na sweldo. Sabi mo, kapos tayo sa pambayad ng bahay. Pinagbawalan mo akong bumili ng kung ano-ano. Nung unang buwan ni An-an, may gintong lockets ang ibang mga bata. Tama na, Shu Qingyi. Ginawa mong magulo ang buhay ng pamilya natin. Anggat na angat ka na, hindi ba? Hindi ako natutuwa. Nagsisisi lang ako. Hanggang dito na lang ito. Wala nang magsasalita. Iuwi mo na ang bata, Wantang. Dad, gusto mo pa ring magdikta. Dati, ikaw ang nagdidikta sa sahod ko, sa paghihirap ko, sa pananahimik ko. Mas matanda ako sa iyo. Kaya tiniis kita sa loob ng 8 taon. Pero ang korte, hindi ka hahayaang makakuha ng pera ko. Dahil lang sa mas matanda ka. Akala mo ba talaga, ipagkakaluwag sa iyo ng korte ang bata, sa akin ang bahay? Nakatutulong ang mga magulang ko sa pag-aalaga ng bata. Anong laban mo sa akin? Ang kagustuhan ni An-an. Ang 6 na taong medical records ng pagpapacheck up ko sa kanya. Ang mga written report mula sa mga guro, at saka, nakapagrenta na ako ng bahay. Malapit lang sa school ni An-an. 1 taon ang lease. Pinirmahan na ang kontrata. Kompleto na ang income certificates, social security, at tax records ko. Nakapagrenta ka na. Oo, sinabi ko na sa iyo, hindi ako nagpapadalos-dalos. Tama ang hinala mo. Ang property na nakapangalan kay YG, may problema talaga sa cash flow matapos ang kasal. Hindi lang ito maliit na bagay. Batay sa mga records na nakita natin, malapit sa kalahati ang hindi pumasok sa bangko. Mukhang kailangan pa nating
Patuloy na siyasatin ang housing loan na ito. Ang bahay na binili namin matapos ikasal. Kailangang suriin ang mga dokumento ng loan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako naman ang nagbabayad ng housing loan. Wala pa akong sinasabi. Bakit ka nagmamadali? Ate, ang kapal naman ng mukha mo. Pati bahay ng kuya ko, inaangkin mo. Premarital property iyon. Nang magpakasal ako, hindi ako humingi ng bride price. Ang nanay ko, nagbigay ng dowry na 100,000. Sabi mo, pressured ang mga kabataan. Pumayag akong walang kasal na Randy. Pagkatapos ng kasal, ang sahod ko ay para sa pamilya. Ako ang nagbabayad ng utilities, gas, pati bigas at mantika. Ako rin. 100,000 dowry. Sa mga taon na iyon, hindi sila gumastos sa pagkain at tirahan. Hindi ako nakikitira lang. Ako ang gumagastos para sa kanila. Kabuoang fixed expenses. Hindi pa kasama ang mga bagay na ipinadala ng nanay ko. Xu Qingyi. Huwag mo akong pilitin. Ang kapal mo naman. Saktan niyo ako at agawin ng ebidensya. Magsisimula tayo sa pagbabasag ni G. Joe ng pinggan. Nakaon na ang live recording. Naabisuhan na ang mga matatanda sa lugar. Maaari kang magpatuloy. Sinasabi mo sa akin bawat buwan. Ang upa sa bahay ay 8,000. Ngunit ang aktwal na bayad sa bangko ay 4,200 lamang. Bawat buwan. May sobrang 3,800. Saan napupunta ang 3,800? Kay Wantang na naman. Hindi. May ilang buwan na ang sobra ay pumasok sa account ni Wantang. May ilang buwan pa na pumasok sa account ni Ginang Zhao. At may bahagi na pumasok sa account ng isang Shensi. Sino si Shensi? Simula noong 2 taong gulang si An-An, hanggang noong nakaraang buwan, 2, 3, 5,000. Iba-iba ang halaga. Kasamahan ko siya sa trabaho. Hindi maginhawa sa opisina ang magpadala ng pera. Ilang beses ko siyang pinag-ambagan. Pera ng opisina, bakit galing? Sa akala kong pambayad ng bahay. 1 o 2 beses ay abono. Anong tawag sa 4 na taon? Noong nakaraang buwan, nang gabing dinala si An-An sa emergency. Ang address ng paghahatid ay ang tahanan ni Wantang. Ang nagbayad ay si Joe YG. Ang nakalistang contact ay si Shensi. Hindi ko kilala. Ang numero niya, bakit siya ang nasa order ng pamilya mo? Mama, kilala mo ba si Shensi? Mukhang kilala. Mama. Sige. Kilala ninyong lahat. Ako at ang hipag ko lang ang hindi nakakaalam. Papa, kailan tayo uuwi? Uuwi na tayo ngayon. Chen Yanji, huwag kang umalis. Ang mga utang ng pamilya mo, hindi na ako sasalo sa'yo. Sinusuri niyo ang mga perang natanggap ko. Sabihin mo sa akin, bakit pumasok ang 100,000 na ito sa account ni Joe Wantang? Shensi, huwag kang magsasalita dito. Kasi ang perang iyon ay talagang pambayad ni Joe YG para tumahimik ako. Ang petsa ay 4 na taon na ang nakalipas. Halaga, 100,000. Tumanggap, Joe Wantang. Tala, kabayaran. Ipaliwanag. Wala kang pakialam dito. Gamitin ang pondo sa edukasyon ng anak ko para bayaran ang iba. At wala pa akong pakialam. Huwag kang maniwala sa kanya. Baliw lang ang babaeng iyon, Qingyi. Hindi lahat ng bagay ay gaya ng iniisip mo. Ano ba talaga? Si Shensi ay dating kasamahan ko. Mahirap ang buhay niya. Tinulungan ko siya. Si Wantang ay tumulong lang sa akin na maglipat ng pera. Ganun lang kasimple. Kasimple hanggang sa pera para sa edukasyon ng anak ko. Naging kompensasyon. Kasimple hanggang sa ang nanay mo at ang kapatid mong babae ay kilala siya. At ganun din kasimple na ang numero niya ay lumabas sa listahan ng mga resibo ni Wantang. Natugma ang mga oras.
Bakit tinawag na kompensasyon ang 100,000 na ito? Hindi niya masabi. 4 na taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Apat na taon na ang nakalipas na buntis ako sa anak ni Joe YG. Siya ay pera lang ang habol. Siya ay patuloy na nanghihingi ng pera sa akin. Kung minsan na lang siya nanghingi. Bakit mo binigyan ng 4 na taon? Bakit pati pera ni An-An ay kailangan mong kunin? Hindi dapat paniwalaan ang mga salita ng babaeng iyon. Noon ay patuloy siyang naghahabol kay YG. Biktima rin ng pamilya namin. Kilala mo si Shensi. Alam mo rin na patuloy siyang binibigyan ng pera ni Joe YG. Alam mo rin na ang 100,000 na iyon ay kinuha mula sa account ni An-An. Alam ninyong lahat. Ako lang ang hindi nakakaalam. Ginawa ko rin ito para sa pamilyang ito. Para sa pamilya. Para sa pamilya ng sino. Para sa dangal ng anak mong lalaki. Para sa pera at sasakyan ng anak mong babae. Para sa reputasyon ng pamilya Joe. Maliban lamang para sa akin at kay An-An. Tama na. Pag-usapan ng kahihiyang ito sa loob ng bahay. Dad, alam mo naman palang kahihiyan ito. Hindi ka nahiya ng kunin ang pera para sa edukasyon ni An-An. Hindi ka nahiya ng gamitin ang sweldo ko para sa gastusin. Xu Qingyi. Kung maglakas loob kang ilabas ang mga ito, ipasa sa iba. Subukan mo. Anong gusto mong gawin? Si An-An pagkatapos, ay huwag ka nang umasa pa. Tinatakot mo ang anak ko. Ako ang tatay niya. Marami akong paraan. Para hindi mo siya makita, narinig ko ng malinaw, at naitala ko ng buo. Ito ay direktang pagbabanta laban sa isang menor de edad, para sa kustodiya at pagdalaw. Aayusin ko agad ang mga dokumento, para maghain ng pansamantalang proteksyon. Sa bawat pagbabanta mo, ay madadagdagan ng ebidensya. Joe YG. Ang utang mo sa akin, ay hindi lang 100,000. Hindi pwede. Anong kinakatakot mo, Xu Qingyi? Hindi pa ba sapat ang gulo? Pinuntahan ko ang nanay mo. Pinuntahan din kita. Isa ang ayaw akong kausapin. Isa ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan ay pinutol. Ngayon nandito ako. Wala nang makakapagtago sa inyo. Xu Qingyi, mag-isip ka. Malinaw ang iniisip ko. Simula ngayon. Kung ano ang kinatatakutan mo, ay siyang titingnan ko. Selyo ng buo. Walang bakas ng muling pagbubukas. Ang petsa ay 4 na taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagtago nito. Oo. Ikaw mismo ang nagbukas. Pagpasok sa ospital ngayon, tumutugma sa petsa ng record ng outpatient. Hunyo, 4 na taon na ang nakalipas. 2 taon pa lamang noon si An-An. Naghahanda akong bumalik sa trabaho. Sinasabi mo araw-araw na may overtime ka sa kumpanya. Nag-alala pa akong magutom ka. Dinalhan kita ng sabaw ng 2 beses. Inaamin kong naging tanga ako, at inaamin kong nagkamali ako. Sinabi niya na may problema na ang kanyang kasal noon pa. Sinabi niyang maghihiwalay din sila sa huli. Ngunit noong nabuntis ako, ang lumapit sa akin, ay ang nanay niya at ang kapatid niyang babae. Hinaranggan ninyo ako sa pasilyo ng ospital. Sabi ninyo sinisira ko ang pamilya ng iba, na hindi ko dapat ituloy ang pagbubuntis na iyon. Nag-alok kayo ng 100,000, para ipalaglag ko ang bata, kunin ang pera. At tumahimik na habang buhay. Gawa-gawa mo lang iyan. Hindi ako pumunta doon kailanman. Ikaw ang tumanggap ng pera, sa may pintuan ng ospital. At ikaw din ang sumama sa nanay mo. Nakalimutan mo na ba? Hindi ako. Pareho ang araw ng larawan at ng resibo ng ospital. Iyon mismo ang bag na dala mo ng araw na iyon. Pareho ang modelo ng bag at pareho ang gasgas. Nagkakatugma ito. Hindi ba't sinabi mong nalinis mo na ang lahat? Itay, alam mo rin pala, si YG ang nagbantay upang lokohin ako. At siya rin ang nagbigay ng pera para patahimikin ako. Sina nanay at Wantang ang humanap ng tao para magbigay ng pera, para patahimikin siya. Si Itay naman ang may alam, pero nagkunwaring walang alam. Sinabi nila sa akin, na sariling pera ni YG ang 100,000 na iyon. Nalaman ko lang pagkatapos, na iyon pala ang educational fund ni An-An. Xu Qingyi.
Pasensya na. Hindi ako humihingi ng kapatawaran mo. Gusto ko lang malaman mo ang buong katotohanan. Kayong pamilyang Joe, wala ni isa sa inyo ang walang kasalanan. Mama. Anong nangyari? May babaeng hindi ko kilalang pumunta sa bahay kanina. Hinanap niya si An-An. Sabi niya siya raw ang lola ni An-An. Gusto niyang kunin agad ang bata. Hindi siya ang lola. Hindi ko siya pinayagang kunin ang bata. Pero patuloy siyang lumalapit sa bata. Kaya natakot at umiyak si An-An. Nandito lang si Mama lagi. Hindi ako iyon. Hindi ako ang samando kay An-An. May iba pa bang sinabi siya bukod sa siya ang lola? Ano pa ang nalalaman niya? Alam niya ang paaralan ko. Alam din niyang nasa bahay ako ng kaklase ko. At alam pa niyang Joe YG ang pangalan ni Papa. Sino ang pinapanto mo para sunduin si An-An? Wala ako. Pagdating niya, agad niyang sinabi na may problema sa pamilya ninyo. At hindi ka raw niya makontak, kaya huwag ko na raw hintayin ang kumpirmasyon mo. Sabi niya. Pumayag na raw ang lahat ng matatanda sa pamilya. Kaya kukunin na niya si An-An. Paulit-ulit niyang sinasabi na bilisan ko raw. Sabing aalis na agad. Hindi ko siya kilala. Umiiyak si An-An at hinahanap ang mama niya. Hindi ko hinayaang dalhin siya. Nag-aalala lang din si mama kay An-An. May pina-impersonate siyang lola para sunduin ang bata. Pinagtatanggol mo pa siya. Ako ang lola ng bata. Anong masama kung sunduin ko ang apo ko? Kakakasabi mo lang na wala. Nagkataon lang na, may pinagkatiwalaan akong kakilala, para sunduin ang apo ko. Hindi mo kinumpirma sa akin. Pinagsisinungaling mo pa ang iba, na may nangyari sa bahay. Nagpanggap pa siyang lola ni An-An, para direktang kunin ang bata. Sinusundo ng lola ang apo. Bakit parang ang laking bagay? Simula ngayon, hanggat di pa malinaw ang lahat, wala ni isa sa inyo ang pwedeng kumuha kay An-An nang hindi dumadaan sa akin. At hindi rin pwedeng dalhin siya, kahit saan ang nag-iisa. Ako ang ama ni An-An. Wala kang karapatang harangan ako. Kakakasabi mo lang, na may paraan para hindi ko makita si An-An. Nandito ang original na video at record. Magsimula sa pagkatok niya, sabihin mong muli ayon sa pagkakasunod-sunod. Nagpanggap siyang lola, na may nangyari sa bahay. Hindi pa niya ako hinayaang mag-confirm. Nandyan na ang pulis habang nag-uusap tayo. Shu Qingyi, baliw ka na ba? Pati ba naman to, tatawag ka ng pulis? Maliit na bagay to. Itong kaunting karne, itong kaunting pera, kaunting kasinungalingan. Itong kaunting pagdurusa, sinasabi ninyo laging kaunti lang. Pero lahat ng kaunti, na yan, kapag pinagsama-sama, ay 8 taon na ng buhay namin ni An-An. An-An, pupunta na tayo sa bago nating bahay. Sasama ako sa inyo. Hindi na kailangan. Ako ang ama niya. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa lugar na hindi ko alam. Kakabanta mo lang, na hindi ko na makikita si An-An. Kaya ngayon, hindi ko ibibigay ang bagong address, at ang updates tungkol sa bata sa'yo. Huwag mo kaming pigilan umalis. Ang iyong pagtutol, ay pwede mong sabihin pagdating ng pulis. Ikaw muna ang mag-alaga kay An-An. May iwan ako upang makipag-coordinate sa pulis. Kung magbago pa ang mga kwento nila, pwede akong tumstigo. Ikaw talaga, salot ka. Nagkamali ako noon. Pero ngayon, ang pinakamalaking salot, ay hindi ako, kundi ang anak mo. Sabi niya, ayaw na daw sa atin ni Papa. Sabi pa niya, dadalhin daw ako ni Mama sa lugar na walang tao. Mama, ayoko pumunta. Nandito si Mama, walang makakakuha sa'yo. Uuwi na tayo sa bagong bahay ni Mama. Malapit lang sa school. May inihanda si Mama na desk para sa'yo. May inayos na ring kama. Sasama ba si Papa? Hindi muna sasama si Papa. Pwede bang sumama si Lola? Ngayon, tungkol sa batang ito, nakatanggap kami ng 2 ulat. Una, may nagpanggap na lola ng bata. Sinubukang kunin ang bata mula sa nag-aalaga sa kanya. Pangalawa, may nag-ulat na ang ina ng bata ay nagpaplanong iliga ang bata. Sabi ng nag-ulat, plano mong dalhin ang bata sa isang lugar na hindi niya alam. Sino ang nag-ulat? Ang nag-ulat ay ang ama ng bata na si Joe YG. Mga kasamang pulis, hindi ko ililigaw ang bata. Kanina pa nasa bahay ng kanyang kaibigan si An-An. Ngayon ko lang siya nakita. Ang totoong nangyari, ay may nagpanggap na kamag-anak, at gustong kunin siya. Ngayon pa lang nasa bahay ko ang bata. Ngayon niya lang nakita si An-An. Hindi siya ang samando sa bata. Ibang babaeng nasa hustong gulang. Sabi niya lola siya ng bata. Sabi niya pa may nangyari sa nanay.
Kanina pa nasa bahay nang nag-aalaga ang bata. Bakit mo iniulat na? Kinuha na ng ina ang bata. Gusto niyang makipaghiwalay. May inuupahan pa siyang bahay sa labas. Nag-aalala ako na baka dahil sa emosyon niya, itago niya ang bata. Ito ang record bago ang tawag. Ako ang ama niya. May paraan ako para hindi mo na siya makita. Ikaw ba ang nagsabi nito? Oo, sinabi ko. Nag-away kami ng asawa. Nasabi ko lang yun. Wala pang isang oras pagkatapos ng banta, may samando na sa bata sa kanyang kinaroroonan. Pinapanta ko lang ang isang kilala para sunduin ang apo ko. Pinapanta mo siya. Sabi mo na sabi mo lang yun. Pero ginawa ng nanay mo ang sinabi mo. Ayaw sumama ng bata. Sabi niya, kung hindi sasama sa kanya, hindi na niya makikita ang nanay niya. An-an. Nakita mo na ba dati, ang taong samando sa iyo? Dati na siyang pumupunta kasama si Lola. Pinapatawag sa akin ni Lola na Tita Wang. Hindi ba siya ang tunay mong lola? Noong sinusundo ka niya, gusto mo bang sumama sa kanya? Hindi po. Gusto kong hintayin si mama. Sabi niya ayaw na daw ako ni mama. Bakit niya nasabi yun kay An-an? Hindi ko sinabi sa kanya na sabihin yun. Ayaw niyang maghintay at pilit na kinukumpirma. Pinipilit niya akong ibigay ang bata. Halatang natroma ang bata ngayon. Sa ngayon, panatilihin muna siya. Sa pamilyar na kapaligiran. Iuwi siya ng pangunahing nag-aalaga sa kanya. Pag-usapan ng pag-aalaga at pagdalaw. Sa pamamagitan ng kasunduan o korte. Ako ang ama ng bata. May karapatan din ako sa pag-aalaga. Oo, ikaw ang ama. Walang tumatanggi niyan. Ngunit ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang sa hindi pa tiyak na sitwasyon. Maaari mong sabihin na kinuha ang bata. Ang pagsundo ng lola sa apo ay hindi dapat maging dahilan para magpanggap at magsinungaling para kunin ang bata. Nagrenta na ako ng bahay malapit sa paaralan ni An-an. 1 taon ng kontrata, ang kama, mesa, inihanda na rin ang mga gamit sa pamumuhay. Maaari kong ibigay sa inyo ang address ng tapat at isusumite rin sa korte. Ngunit hanggat hindi pa malinaw ang panganib, hindi ako pumapayag na sila lang ang maghahatid kay An-an. Xu Qingyi, talaga bang aabot ka sa ganitong kawalang awa? Ang walang awa ay ang taong naglipat ng pondo para sa edukasyon ng bata. Ang taong nagbanta na hindi ko na makikita ang bata. At nagpadala pa ng ibang tao para magpanggap na kamag-anak. Wala akong ginawang kawalang awa. Tumigil lang ako sa pakikisama. Ginoong Joe, hindi ko sana gustong makialam. Pero talagang natakot si An-an kanina. Kahit paano pa kayo mag-away bilang mga matatanda, huwag ninyong gawing kasangkapan ang bata. Ang bawat isa ay may sariling pananaw. Kung may hindi tama, sabihin na ngayon. Kung magkaroon muli ng katulad na pangyayari, tulad ng paghahatid o pananakot, tumawag agad sa pulis at panatilihin ang ebidensya. Ang pagbabanta niya kanina, pati ang mga nakaraang pangyayari, maaari akong magpatuloy na magbigay ng patoto. Iniisip mo ba na sa pagtulong sa kanya, malinis ka na? Hindi ako malinis, kaya narito ako upang managot, at magbigay rin ng patoto. Ngunit ikaw, hindi mo man lang kayang aminin na nagkamali ka. Mama, Papa, hindi niyo na ba kami mahal? Ang pagpili ng Papa ay kanyang desisyon. Isasama kita ngayon ng Mama paalis, sa lugar na hindi tayo masasaktan. Qingyi, huwag muna kayong umalis. Ang bahay bago ang kasal ni Joe YG. Ngayong hapon, isinumite na ang aplikasyon para sa pagsasangla. Ang tagapangasiwa ay si Joe Weilan. Sinasabi nilang ako ay mapanlinlang. Ngunit sila mismo ang nagplano na ng bawat hakbang. Bakit mo na isumite ang mga dokumento para sa pagsasangla ng bahay ni Joe YG? Iyan ang bahay bago ang kasal ng aking anak. Siyempre, kailangan kong protektahan ito para sa kanya. Protektahan ang bahay. Bakit kailangang isangla ang bahay? Wala akong alam tungkol dito. Wala kang karapatang magpatuloy sa pagsisiyasat. Ang paunang pagdinig ay hindi nangangahulugang tagumpay na ang pagsasangla. Ang tanging makumpirma ngayon, ay ang mga dokumento ay isinumite ngayong hapon. Ngunit sa oras na ito, kailangan itong itala. Ang usapin sa ari-arian ay dadaan sa prosesong sibil. Itatala lamang namin ang mga natuklasan sa lugar. Ang 100,000 na iyon, hindi direktang ibinigay sa akin ni Joe YG. Ang pera ay unang pumasok sa account ni Wantang. Pagkatapos ay ini-withdraw bilang cash. Mayroon ka bang ebidensya? Una, linawin natin na ito ay kopya. Ito ay isinulat ni Wantang noong araw na iyon. Sa ibaba ay may pirma at tatak ng daliri ni Zhao Weilan bilang testigo. Bakit ngayon ka lang pumunta? Lagi niyang sinasabi na kayo ay hiwalay na noon pa. At dahil lang sa bata kaya hindi pa nagpapafile ng annulment. Sinasabi rin niya na ang mga perang iyon ay kanya. Ginamit niya ako bilang panangga. At siya pa ang nagpakinabang ng labis. Mama, ito na ba ang ating bahay? Oo. Pansamantala. At ito rin ang ligtas na tahanan. Para sa akin ba ang mesang ito?
Oo, dito ka na mag-drawing at gagawa ng homework mula ngayon. Mama, gusto ko rito. Dumating na si Lola An-An. Lola. Painumin muna natin ng pagkain ng bata. Ngayong gabi ako ang mag-aalaga sa kanya. Lola, ito ang ibinigay ni Mama sa akin. Baka hanapin ka niya ngayon. Maraming beses na siyang naghanap. Itago mo lahat. Huwag mo siyang kausapin ng mag-isa. At huwag mong tanggapin ang kondisyon para bawiin ang testimonya. Hindi ko na siya kakausapin ng mag-isa. Mama, Lola, kukunin mo pa ba ako sa susunod? Hindi na. Sa susunod, kung sino man ang susando sa iyo, kailangan mo nang kumpirmahin. Mama, poprotektahan ka namin ni Lola at ng guro mo. Si Papa. Kailangan mo nang matutunan ni Papa na huwag kang saktan. Qingyi, dahil lang sa ilang kilong karne, sisiraan mo na talaga ang pamilya. Hindi madali kay YG na kumita para sa pamilya. Ngayong taon, sadya siyang hindi bumili ng mga pangregalo, para lang mahirapan si Wantang. Dinala pa niya ang bata. At nagbanta ng pulis para takutin kaming dalawa. Huwag mong ilabas lahat ng sabay-sabay. Hayaan muna nating matapos silang magsalita. Ilabas mo muna ang mga hindi nila maitatanggi. Hindi ito mga red envelope para sa bagong taon. Pangmatagalan ito, regular, parang gastusin sa pangalawang pamilya. Iniimbestigahan mo ang privacy ko. Labag sa batas iyan. Ang inilabas ko ay may kinalaman sa mag-asawa, at sa kanilang gumain sa maari-arian. Naitago na ang buong detalye ng account. Pwede nating pag-usapan ang privacy mamaya. Ngayon, ipaliwanag mo muna ang pera. Itong 100,000 ay ang education fund na ibinigay ng nanay ko kay An-An. Pagkalipas ng 3 araw, pumasok ang pera sa account ni Joe Wantang. Pagkatapos ay ini-withdraw bilang cash. At pinirmahan ni Wantang noong kalahating taon. Pinirmahan ni Wantang. At ipinirmahan ng nanay. Ngayon, iniisip mo pa ba na nakikipaghiwalay ako dahil lang sa ilang kilong karne? Itong 100,000 ay ang education fund ng anak ko. Sino pa ang magtatanggol sa kanya? Pansamantala lang ang pera. Babalik din ito ni YG kay An-An. Mag-elementary na si An-An ngayong taon. Naghanda na kami ng mga dokumento para sa enrollment, pero hindi pa naiibalik ang pera. Hindi ko alam na pera iyon ng bata. Binigay sa akin ng kapatid ko, tinanggap ko. Bakit ako ang sinisisi ninyo? Nandito ang resibo. Sinasabi mo pang hindi mo alam. May nag-appraise na sa kotse. Iparehistro na agad ang sasakyan. Kapag naibenta na, unahin muna nating bayaran si An-An. Chen Yanji, hindi mo man lang tinutulungan ang asawa mo. Kumakampi ka pa sa ibang tao. Hindi ako kumakampi sa ibang tao. Nakakampi ako sa tama. Kinuha niya ang pera ni An-An, at ipinagbabayad pa niya ako ng credit card niya. Ayokong masangkot sa ganitong kalokohan. Xu Qingyi, kailangan mo bang palakihin pa ang gulo? Noong kinuha nila ang pera ni An-An, malaki na ang naging gulo. Binyantaan nila akong hindi ko na makikita ang bata. Noong may nagtangkang iliga si An-An, lalo pang lumaki ang gulo. Hindi ako ang nagpalaki ng gulo. Kayong gumawa ng paraan para lumaki ang problema. Walang tigil ang recording sa pinangyarihan. Sino ang may paliwanag? Ngayon pwede ng buong ipaliwanag. Pero bawat isa ay dapat managot sa sarili nilang sinabi. Hindi ko kailangan na kayo ang mag-away para sa akin. Ang ayaw ko lang, nagamitin pa ang pamilya para pilitin akong manahimik. Ma. Pasensya na, nagawa kong ganito ang buhay ko. Hindi mo kasalanan. Sila ang nang-api. Hindi ikaw ang hindi marunong mabuhay. Ito ang naipon ni Ma sa mga nakaraang taon. May pera ako, sa iyo na lang iyan. Mayroon ka naman para sa iyo. Ang bigay ni Ma ay para kay Ma. Sa pagkakataong ito, huwag mo nang tipirin ng iba. Kompleto na ang mga dokumento. Bukas ng umaga, ipapasa na ng formal. Sundin ang orihinal na plano. Pero may aplikasyon para sa pagsasangla. May nadagdag na impormasyon. Nakasaad na halaga ng pautang ay 300,000. Ang nakalagay na layunin ay pagpapaikot ng negosyo. Wala naman siyang sariling negosyo. Anong pagpapaikot? Ang mas nakakapagtaka, para sa pagsusuri, ang tumanggap ay hindi siya mismo. Ang impormasyong ito ay malapit na nauugnay kay Shensi. Pwede lang sabihing pinaghihinalaan. Hindi pa masasabing kumpirmado. Sabi niya kanina ay ayaw niya ng pera. Ang gusto lang niya ay tumstigo. Nakipagkita siya bago magpito para ibigay ang mga orihinal na dokumento. Ngayon lampas na ng 40 minuto. Hindi siya samipot, at hindi rin nagsabi ng anumang pagpapaliban.
Huwag mo nang tawagan ng sunod-sunod. Kumpirmahin lang minsan kung ligtas ba siya. Itanong lang kung ligtas ba siya. Huwag munang pag-usapan ang ebidensya. Kumpirmahin ko pa. Shensi, ligtas ka ba ngayon? Hindi ba't gusto mo ng ebidensya? Ngayon. Nasa akin ang testigo. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, o magpatuloy sa pagsusumite ng mga dokumento, pipilitin ko siyang manahimik ng tuluyan. YG. Anong ginawa mo kay Shensi? Hindi ba magaling kang maghanap ng testigo? Mahusay kang mag-record, hindi ba? Palayain mo na siya ngayon. Maaari kong ituring ang tawag na ito, na ikaw ay nawalan ng kontrol sa emosyon. Sa harap ng pamilya, ikaw itong nananakot, ikaw itong tumawag ng pulis, ikaw din itong umupa ng abogado para aidmanda ako. Hindi ako ang pumipilit sa iyo, kundi ang mga ginawa mo ang siyang humahabol sa iyo. Bibigyan kita ng kalahating oras. Pumunta ka mag-isa sa lumang bodega sa Timog. Ang orihinal na mga talaan ng transaksyon, ang mga recording at mga dokumento para sa kaso. Dalhin mo lahat. Huwag kang tumawag ng pulis, at huwag sasabihin kay attorney. Lin, napakalaki ng lumang bodega sa Timog. Saan kita hahanapin? Tigilan mo ang kabulastugan. Pagdating mo, malalaman mo. Pinto 1 ng lumang bodega sa Timog. Bawal harangan ang daanan ng bumbero. Pagkatapos ng pinto 1, saan ako susunod? Pagdating mo doon, hintayin mo ako. Sige. Nandyan ba si An-an sa tabi mo? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong kunin ang bata, kailangan mo ring tingnan kung kaya mo siyang protektahan. Hindi ka pwedeng pumunta. Kung pupunta ka, magiging kontrolado ka lang. Nai-report na sa pulis, nabigay na rin ng impormasyon tungkol sa lumang bodega. Huwag kang pupunta mag-isa. Bantayan ko si An-an. Ginangshu, magche-check lang ng metro ng tubig ang management. Nandyan po ba si Ginangshu? Saang management ka? Anong numero ng trabaho mo? Dito lang po sa community management. Bigla ang inspection lang. Walang management ang community na ito. At wala rin sa loob ng bahay ko ang metro ng tubig. Huwag mong buksan ang pinto, at huwag mo ring habulin. Sombrero, dark gray na jacket, naka-face mask na nakababa sa baba, pababa ng building. Mama, sino ho yung nasa labas? Hindi bubuksan ni Mama ang pinto, mananatili si Mama sa tabi mo. Pansamantalang ligtas ang palapag, natanggap na ng lokal na pulis ang tawag ninyo. Kaunti lang ang nakakaalam ng address na ito. Matapos ang pagbabanta sa bata, mabilis na nakarating ang taong ito sa pintuan. Mag-file muna ng hiwalay na report, huwag muna kayong manghula ng mag-isa. Sino kaya ang nagpadala sa kanya? Pulis ba iyon? Dumating na po ang mga pulis. Sabi ni Mama, poprotektahan ka niya. Huwag muna kayong lumabas mag-isa mamayang gabi. Sino man ang kumatok, ay verify muna ng mabuti. Nandito ako. Xu Qingyi. Tumawag ka sa pulis. Oo. Tumawag ako sa pulis. Kinontrol mo si Shensi, at tinakat pa na hindi siya makakaalis ng buhay. Nahanap na ng estranghero ang bahay namin. Nagsisigaw ang testigo. Naputol ang tawag. I-escalate agad. Pumunta muna tayo malapit sa gate 1 para mag-check. Dito ka lang. Hahanapin siya ng pulis. Hindi ako pupunta, pero kailangan mailigtas si Shensi. Huwag kang mag-alala. Wala nang makakakuha kay An-an. Huwag harangan sa gate 1 ang fire lane. Tumigil. Ilabas ang 2 kamay. Naririnig mo ba ako? Oo. Huwag ka munang magsalita. Ihahatid ka namin sa ospital. Alitan lang ito ng magkarelasyon. Gusto ko lang makausap siya ng maayos. Ang eksaktong klasifikasyon ay iimbestigahan ayon sa batas. Hindi ikaw ang magde-define nito on the spot. Makipagtulungan sa imbestigasyon. Nahanap na ang tao, buhay pa. Anong lagay niya? Malinaw ang pag-iisip. Dinala na sa ospital. Kailangan pang suriin ang mga sugat. Kung idedetine ba, depende sa sugat at ebidensya. Bukas mag-file ng proteksyon at custody arrangement, at pansamantalang pag-aalaga. Unahin ang proteksyon ni An-an. Ang iba, ayon sa ebidensya, ang pamilyang yan. Paano nila nagawang
gawin ang mga bagay ng ganito. Sabi nila, mula ngayon ay isang pamilya na tayo. Ang tinatawag nilang patakaran, ay ang magbigay ako ng pera, at manahimik ako. Ang magandang buhay nila, ay nakasalalay sa pagtapak sa akin at kay An-An. Nagkamali ako noon. Hindi ko hinihingi ang patawad mo. Ito. Itinago ko ito sa loob ng 4 na taon. Huwag mo munang buksan. Itago ito bilang orihinal na ebidensyang elektroniko. Nasa loob nito ang recording ni na Joe YG at ng kanyang ina, na pinipilit akong pumirma ng kasunduan, pati na rin ang pagtanggap ng pera ni Wantang. At ang orihinal na video ng pagpirma, maaaring maghintay ang ebidensya. Una, protektahan mo muna ang sarili mo. Nagkamali ako noon. Ngayon, gusto kong gawin ang tama. Tingnan ninyo kung paano sinira ni Xu Qingyi ang aming pamilya. Sa anong kalagayan niya kami dinala. Mag-asawang nag-aaway. Kailangan mo ba talagang ipakulong si YG? Kung away lang ito, bakit pa pumunta sa bodega? Ito ay maliit na alitan lang ng mag-asawa. Anong malaking bagay doon? Iyong babaeng iyon ang laging nanggugulo kay YG. At ginamitan pa siya ng pera para pagbantaan. Gusto lang niyang agawin ang bata at ang bahay. Kaya pinalalaki niya ang pangyayari. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, titiyakin kung mananahimik siya ng tuluyan. Ito ba talaga ang sinabi ni YG? Kasama ko ang mga pulis noong oras na iyon. Ang orihinal na file, ang oras, at ang pinagmulan ng device ay nakasave lahat. Ang mga pulis ay ayon sa tawag na ito kaya pumunta sa bodega. Panghaharang sa tao. Sino ang nagkulong sa tao sa bodega? Ako ba? Nang dumating ang mga pulis, ang tao ay nasa silid na may kandado. Hindi ako ang nagtulak sa kanya doon. Siya mismo ang naglakad papasok doon. Sabi ni Shensi. Ang perang ipinadala sa kanya sa loob ng 4 na taon, ay hindi lahat bayad para sa pangangaliwa. Ilan sa mga transaksyon, ay tumutugma sa mga petsa ng mga proyekto ng kumpanya niya. Tingnan muna natin ang mga proyektong ito. Bago at pagkatapos ng settlement ng proyekto, palagi siyang nagpapadala ng pera kay Shensi. Pinapakuha niya muna kay Shensi. Tapos ipinapasa sa isang taong tinukoy. May mga pera na hindi makita sa mga normal na account ng proyekto. Sa ngayon, hindi pa ito maituturing na krimen. Ngunit hindi na ito ordinaryong pribadong transaction. Akala ko ang tinatago niya ay babae at pera lang. Ang ilan sa mga ito ay tila mga kickback mula sa mga proyekto ng kumpanya. Si Joe YG ay naging project manager sa loob ng 8 taon. Sabi niya malaki ang kita. Naghuhold ng pondo sa proyekto. Hindi ako kailanman nagduda. Naawa pa nga ako sa kanya. Hating gabi ay iniilawan ko siya. May maliit na studio si Shensi. Sa pangalan ay Outsourcing Services. Mayroon siyang orihinal na kontrata at katibayan ng pag-withdraw. Nasa UDISC lahat ng ito. Kailangan nating tahakin ang 2 landas sa kasong ito. Ari-arian sa kasal. Kaligtasan ni An-An. Hiwalay na ayusin ang problema sa pera. I-seal. I-verify sa autoridad. I-verify at I-seal ng autoridad. Nang ginamit niya si An-An para takutin ako. Dapat alam niya kung ano ang mawawala sa kanya. Dapat nag-aalala siya kung anong mangyayari. Pero natatakot siya sa bawat yabag. Kumpleto na ang mga dokumento para sa korte. Hiwalay na nakasil ang pinansyal na ebidensya. Mama, babalik ka pa ba? Babalik ako. Si Mama ay mag-aayos lang ng mga nasirang bagay. Hihintayin kita. Sige, isang grupo para sa ari-arian. Isang grupo para sa panganib kay An-An. Isang grupo para sa banta sa testigo. Mas kalmado ka kaysa inakala ko. Nakaraos ako sa 8 taon. Wala nang ibang paraan kundi ang sumulong. Ang kasalukuyang tirahan ay, nakarehistro ba at may mga patrol, may panganib pa rin. Hilingin na suriin bilang apurahang materyal. Natanggap na ang mga materyal. Susunod na ipapaalam ayon sa proseso. Qingyi, nakikiusap ako sa iyo. Iurong mo na ang kaso. Hindi masisira si YG. Kung magkakaroon siya ng record, hindi na makakataas ng ulo si An-An sa hinaharap. Kung pera ang kailangan mo, ibibigay namin. Kung kailangan mo ng karne, bibilhan kita. Sa 8 taon, inapi niya ako ng nakatayo. Ngayon, lumuluhod siya para apihin ako. Ito ang kanyang sariling mga salita. Nakapag-ipon ako ng 20,000. Hindi alam ng asawa ng kapatid mo. Kunin mo muna pambayad sa credit card. Huwag mong ipaalam kay Chen Yanji. Sabi ng bata, may nangyari sa kanyang nanay. Papuntahin ako agad para ibigay sa kanya ang bata. Sabi ni Lola, hindi na ako mahal ni Mama. Hindi ako ang dapat mong niluluhuran, kundi si An-An na iyong tinakot. Huwag mo akong hawakan. Pinilit mong lumuhad si Mama. Tao ka pa ba? Hindi pa ba sapat na sinira mo ang pamilya namin? Nasa tapat tayo ng korte. Kapag hinawakan mo siya, mako-record ka agad. Pati kotse ko, dahil sa iyo, kailangan ko ng ibenta. Hindi dahil sa akin kaya nawala ang kotse.
Binili iyon gamit ang pera ni An-An. Walang sumisira sa iyo. Ito lang ang unang pagkakataon na magbayad para sa bagay na kinuha mo mismo. Lumabas na ang kapatid ko. Tapos na ang paunang pagtatanong. Hindi ibig sabihin ay nabaligtad na ang katotohanan. Kayang ipagbili ni Shensi ang asawa mo minsan. Kaya kanyang ipagbili sa pangalawang pagkakataon. Attorney Lin, may nangyari sa ospital. Natuklasan ng nurse sa pag-endorso. Wala si Shensi sa kama. Walang kumpletong proseso ng paglabas. Hindi rin kinumpirma ng bantay na maaari siyang umalis. May taong sadyang pumunta para sa kanya. Sa huling bahagi, sabay silang umalis sa side entrance. Ang pangangatawan, ang damit at gilid ng mukha, tumutugma kay Chen Yanji. Tumutugma rin ang sasakyan. Bakit sisanduan ni Chen Yanji si Shensi? Sa CCTV ng ospital, ang huling kasama niyang umalis ay si Chen Yanji. Kinuha ni Chen Yanji si Shensi. May mali talaga sa lahat ng ito. Haha, nakita mo ba? Ang testigo mo, paglingon mo, sumama sa asawa ko. Isa man sa inyo o dalawa, walang matino. Qingyi, ngayon alam mo nang hindi maaasahan ang ibang tao. Pamilya lang talaga ang totoo. Ang pamilyang katulad ninyo. Ayoko. Wala nang testigo. Anong ay demanda mo pa? Bibi. Joe Wantang, ako'y inatasan ni Chen Yanji, na ipaalam na gusto na niyang hiwalayan ka. Ipinapa-appraise na ang sasakyan. At kapag may resulta na, susundin namin ang legal na proseso. Makikipagtulungan din siya sa pagbawi ng 100,000 yuan na educational fund ni An-An. Tama bang kinunan niyo siya ng patago? Hindi ba't maganda na iyon? Sabay nating paglago bilang mag-asawa, katibayan ng kredito. Itinuro sa akin ng kuya mo kung paano magdemandahan, at ito rin ang nagturo kay Chen Yanji na hiwalayan ka. Itinuro mo nga kay Chen Yanji kung paano makipaghiwalay. Kung aabot talaga sa korte, anong kabutihan ang may dudulot nito sa bata? Ang ginawa ninyo ngayon lang, ay may recording, at public surveillance. Ginang Zhao, mas mabuti pong huwag na muna kayong magsalita. Tinawag na naman si YG pabalik, hindi ba tapos na siyang tanungin? May kinalaman daw sa pondo ng proyekto, at sa mga account ng studio niya. May ilang transaksyon na nagtugma, hindi tumakas si Shensi. Nasa opisina siya ng notaryo. Hindi ginalaw ang mga orihinal na dokumento. Ang itinago nila ay mga kopya lamang. Paano siya matutulungan ni Chen Yanji? Maaari mo siyang tanungin ng harapan. Manang, pasensya na, hindi ko sinabi ng maaga. May nagtatanong sa labas kung saang kwarto siya nakahiga. Bakit hindi mo na ipinaalam sa ospital at pulis? Nagkamali ako sa paghawak. Hiniling kong isama niya ako papunta sa lugar na iyon. Alam kong naloko rin siya ng pamilya Joe. Natakot ako na kung maghihintay pa. Mahahanap nila ako. Kailangang kumpleto ang mga detalye. Hindi na dapat maulit ang pagkawala ng komunikasyon. Bakit mo kailangang putulin ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan? Alam pa nga nila kung saan nagtatrabaho. Ang kapatid ko. Hindi na ako naglakas loob na buksan ang phone ko. 8 araw pagkatapos ng kaganapan, orihinal na talaan. Kopya. Kumpleto na ang mga kopya at numero ng pag-archive. Si Bill, isinara ko. Hindi ako aatras. Legal na paunawa, pagsasara ng opisina ng notaryo. Pinag-isang pangalan, legal na paunawa at iba pa. Pagsasara ng opisina ng notaryo. Legal na paunawa at kopya. At hindi ko na muling ilalagay ang mga ebidensya. Sa sarili kong mga kamay lamang. Noon ko lang nalaman, na hindi lamang siya kumukuha ng pera, kundi inayos din niya ang mga bagay para sa kanyang kuya. Mas naniniwala ka pa sa kanya, kaysa sa akin. Naniniwala akong wala kang pera, at naniniwala akong laging tinutulungan ka ng pamilya mo. Nagbayad pa ako ng credit card para sa iyo. Akala ko talaga ay kapos ka, pero ang sasakyan mo, binili gamit ang educational fund ng pamangkin mo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kundi ang mga ebidensya ang nagsasabing hindi nakita mapagkakatiwalaan. Kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Hindi ako pipirma. Hindi pipirma. Sa korte na lang tayo magkita. Naipadala na ang kotse para sa appraisal. Pagkatapos ibawas ang utang, saka palang ibabalik ang educational funds. Ano ang kinuha mo sa bahay ng hipag mo? Magtitestigo ako ng totoo. Pakidistansya po, huwag manggulo sa pampublikong kaayusan. Ang pagtanggap at pag-iingat ng mga dokumento ay mayroon ng record. Ito ang inyong inihain. Personal Protection Order. Tama ang pagkakakilanlan at numero ng dokumento. Bawal si Joe YG sa anumang paraan na manakot o manggulo o sundan. Ang nag-request at ang kanyang menor de edad na anak, bawal lumapit sa tirahan o paaralan at mga lugar na may nakarehistrong aktibidad. Epektibo na ang kautusan. Siya at ang mga taong inutusan niya ay hindi na maaaring lumapit sa inyo. Nakarehistro na ang paaralan at barangay. Natapos na lahat ngayon. Hindi pa tapos ang usapin. Ngunit sa wakas ay mayroon na akong
Papel na magsisilbing panangga para kay An-An. Pinapatay na niya ako sa ginagawa niya. Pati apo ay ayaw niyang makita ko. Itong 100,000 ay para kay An-An. Kaya ibalik muna sa bata. Pwede ang diborsyo. Ngunit ang bata, hindi pwede. Hindi pwedeng sa kanya lang si An-An. Ngayon, bawal na sa iyo ang lumapit sa bata. Kahit na ikaw ang ama, hindi ko nilalagay na ganoon kalaking halaga. Ginamit ang panggastos sa pag-aaral ng bata pambili ng kotse para sa kapatid. Tinatawag ding family expenses. Ang pera sa panganganak mula sa pamilya ng asawa, ay sa nanay mo rin. Pwede ba gamitin sa kahit ano? Ang bayad kay Shensi, ay maituturing ding family expenses. Ngayon, hindi na usapin kung bibigay mo o hindi, kundi kung ano ang magiging desisyon ng korte. Kung handa kang magpaliwanag, maaari nating pag-usapan ayon sa batas. Kung magtatago kayo, patuloy kaming mag-iimbestiga. Ang mga dokumento ng proyekto ng kumpanya mo, ay isusumite rin ng hiwalay. Kumpanya. Pati ito gagawin ni Xu Qingyi. Hindi niya ginawa, ikaw ang may gawa niyan. Pwede ba? Makausap ko si Qingyi kahit minsan. Tanong niya, pwede ba ninyong pag-usapan? Sa loob ng 8 taon, ang madalas niyang tawagin sa akin ay buong pangalan ko. Ngayon ay bigla siyang naging malumanay. Ngunit hindi ko na kailangan. Walang tugon, ay ang aking tugon. Ang paunang halaga ng kotse ay 116,000. Babawasan pa ng utang at processing fees. Hindi maaaring ituring na nabenta na agad. Pagkatapos mabenta, unahing ibalik ang 100,000 kay An-An. Ang pera ni An-An ay dapat ibalik ayon sa batas. Ang matitira ay sa inyong mag-asawa na. Hipag. Gusto kitang makausap ng sandali. Ako ay nagkamali. Iyong 100,000 ay ibabalik ko. Ang mga naunang pera sa pagkain, ay unti-unti kong babayaran. Huwag mong hiwalayan si Chen Yanji, hindi ba pwede? Hindi ko kinuha ang asawa mo. Ikaw mismo, uunti-untiin mo, nainiwaksi ito. Noong tinutulungan mo si kuya sa pag-aayos ng kay Shensi, naisip mo ba na ikaw rin ay asawa ng iba? Ang mga dokumentong ito ay umabot na sa pamantayan para sa pagsisiyasat, para sa investigasyon, kontrata lang ang aming susuriin, para sa panloob na pagsisiyasat, ang mga bayarin, at ang mga sumunod na daloy ng pondo, maaaring suriin ang mga kopya. Ang orihinal ay itinatago ng abogado. Sabihin kung ano ang alam mo. Huwag hulaan ang hindi mo alam. Ang isang ito ay talagang inayos ko bilang dokumento. Ngunit ang mga ito ay hindi pa kumpleto. Pumasok pa rin ang pera sa account. Babaeng taga-singil, tala ng pangungulekta. Ang mga tala ng pangungulekta na ito. Ang mga ito, tumugma sa mga bayarin ng proyekto. May ginawa akong pangungulekta, ngunit hindi ko alam. Saan niya nakuha ang pera? Simula ngayon, suspindihin ang kanyang autoridad sa proyekto. Ang mga kaugnay na dokumento ay hiwalay na itatago. Hindi na niya ito maaaring hawakan ng mag-isa. Hindi pa ito ang pinal na desisyon. Hindi pa ito matutukoy hanggat wala ang resulta ng investigasyon. Noong binyantaan niya si An-An, dapat ay naisip na niya na wala siyang mapoprotektahan. Sinuspinde ng kumpanya ang autoridad ni YG sa proyekto. Sisiyasatin lamang kung may problema sa proyekto. Hindi ito maaaring ihinto dahil lang sa sinabi niya. Ibalik muna ang pera ng bata. Palagi akong natatakot na baka isipin mo na sinira ko ang buhay natin. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi magagalit kung ikaw ay nasaktan. Hindi ko sinira ang buhay natin. Sa wakas, tumigil na ako sa pagpapasan para sa kanila. Ang makalabas ay napakatapang na. Ito ba ang tahanan natin? Nandito sina mama, lola, at ako. Sino ang taong nasa labas? Si Papa. Bakit hindi natin papasukin si Papa? Dahil hindi pa siya marunong kumatok. Pag-usapan na lang natin kapag natuto na siya, ngunit ang ilang pinto, kapag nakasara na, ay hindi na kailangang buksan muli. Nakasuot pa rin siya ng kanyang lumang damit, ngunit hindi na niya kayang magpanggap tulad ng dati. Pakisuyo sa mga partido na pumasok sa korte, nabenta na ang sasakyan, nabayaran na ang mga loan at mga bayarin. Ang natitirang 100,000 ay nailipat na lahat sa account. Pati ang interes ay nabayaran, walang kulang kahit piso, isama ang pagbabalik at ang paggamit sa pagsusumite. Ako ang ama ng bata, may karapatan ako sa pag-aalaga, may bahay ako, makakatulong din ang mga magulang ko sa pag-aalaga. Tungkol sa bata, 3 set lang ng dokumento ang aming isinumite. Ang 6 na taon ng mga tala ng konsultasyon at pagbabakuna. Ang pangunahing lumagda ay palaging si Xu Qingyi. Sa mga tala na ito, ikaw mismo ang dumalo. Bakit napakadalang ng iyong pagdalo? Ngunit palagi akong kumikita para sa pamilya. May paraan ako para hindi mo siya makita. Si Zhou YG ay hayagang nagsabi. May paraan siya para hindi makita ng kanyang asawa si An-An.
Pagkatapos noon, ginamit pa niya ang kaligtasan ng saksi, upang pilitin ang pagsuko ng mga dokumento. Ito ba ay sinabi mo mismo? Oo, sinabi ko, ngunit iyon ay sinabi lamang sa galit. Siya ay gumamit ng peking emergency, upang pilitin ng iba na ibigay ang bata, ang iyong ina. Ginamit ba iyon? Ang pagsasabi na ayaw na ni mama sa iyo, pananakot lang iyon. Hindi ko naman sasaktan ang bata. Ang mga tagapakinig ay hindi pinapayagang magsalita ng walang pahintulot. Maupo kayong lahat, palagi nilang sinasabi na emosyon lang iyon. Pananakot lang, maliit na bagay lang. Ngunit ang mga ito ay, sa wakas, may seryosong nakinig. Ang susunod na pagdinig ay tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pinagsamang ari-arian ng mag-asawa. Sinabi niyang 8,000 ang upa sa bahay, ngunit 4,200 lang ang aktwal na ibinabayad sa bangko. Ang natitirang pera ay hindi napunta sa bangko. Bakit mo sinabi sa asawa mo na 8,000 yuan ang upa sa bahay? Hindi naman pinag-aagawan ang pagmamayari ng bahay. Dapat bayaran ang pinagsamang utang pagkatapos ng kasal. Nalaman ko lang ng maglaon. Ang pang-down payment sa sasakyan ay mula sa pondo para sa edukasyon ni An-An. Palagi niyang sinasabi na bigay iyon ng pamilya ng babae. Naniwala naman ako. Naisara na ang bilihan ng sasakyan. Ang prinsipal at interes, kailangang ibalik lahat kay An-An. Itong 20,000 yuan na ito ay hindi ginamit para sa ina pagkatapos manganak at sa bata. Tinanggal na sa trabaho ang kumpanya. Ang mga bagay sa kumpanya ay hindi saklaw ng kasong ito. Parehong pumasok sa yugto ng pamamagitan. Ching Yi, umabot na ba talaga tayo sa ganito? Kayo ang naglagay sa atin sa ganitong sitwasyon. Tinatapos ko lang ang inyong sinimulan. Si An-An sa hinaharap. Magagalit kaya siya sa akin? Depende iyon sa gagawin mo mula ngayon. Hindi ko siya tuturuang magtanim ng galit sa iyo. At hindi ko na rin pagtatakpan ang mga kasinungalingan mo. Hatol ng unang pagdinig, pinapayagan ng diborsyo. Ang menor de edad na anak ay nasa direktang pangangalaga ni Xu Qingyi. Maaaring dumalaw ng may pagsasaalang-alang sa kapakanan ng bata. Kaligtasan at normal na pamumuhay ang prioridad. Napatunayan na ang halaga at ang account. Ang dalawang salitang iyon ay masakit tingnan. Ngunit pagod lang ang nararamdaman ko. Ate, dati, binaliwala ko ang iyong paghingi ng tawad sana ay marinig. May mga paghingi ng tawad na maririnig. Ngunit hindi kailangang tanggapin. Mag-o-order pa ba tayo ng lamb chops ngayong taon? Bawasan natin ang order. Kukuha pa ba tayo ng beef shank? Kukuha tayo ng 2 kilo. Magdadagdag pa tayo ng tripe. Gustong-gusto ni An-An iyan. May karne at dalandan sa ref. Wow! Mama, pupunta pa ba si tita para kumuha ng mga gamit ngayong taon? Hindi na. Mula ngayon, ang mga gamit natin, kailangan ng pahintulot nating 2, bago maaaring kunin ng iba. E di pumapayag ako na kunin ni Lola. Masarap ba, Mama? Oo, matamis. Kasing tamis ng liwanag na sa wakas ay nabawi ko. Mula sa 8 taong paghihirap, na inagaw ko para sa aming mag-ina. Mula sa 8 taong paghihirap, mula ngayon, gaano man kalamag ang taglamig, hindi ko nahahayaang madraino ang sarili ko para sa iba.